Lahat daw po ng tao ay nangangailangan ng kagalingan. Anong kagalingan ba ang kailangan mo? Anong healing ba ang hinihingi mo at ipinapanalangin mo sa Diyos? Maaari niyo po bang i-comment down dyan sa ating comment box? Ayan, hello sa mga taga-Kuwait, kay Sister Maria Elisa. Maria Elisa, good afternoon to you. Ay, ano ba ang oras dyan sa'yo, Sister Maria Elisa? Ayan. Ano po ba ang kailangan ninyong healing? Ano po ba yung healing na hinihingi ninyo at ipinapanalangin ninyo sa Panginoon? Ayan, sige po, maaari nyo pong i-comment dyan. Comment down sa ating comment box. Kasi sabi, lahat daw tayo ay nangangailangan ng healing. All people need healing. All sin need healings. Everybody needs restoration. What do you want to be restored? Ano ba ang nais mo na i-restore sa iyo ng Panginoon? Ano ba yung mga inagaw sa iyo ng kaaway para at hiningi mo sa Panginoon na i-restore ka dito? Diba? So, kung lahat tayo ay nangangailangan ng healing, bakit lahat naman po tayo talaga, diba, ay pinagnakawan ng kaaway? Lahat po tayo ay sinira ng kaaway. Diba? Lahat po tayo ay nakaranas mamatay. Diba? Mamatay spiritually dahil sa kasalanan. Diba? So, lahat po tayo na narito sa lupa, tayo po ay laging nangangailangan ng healing. Kasi kung ang Diyos, pinagkakalob niya sa atin ng healing, the enemy also gives us distraction, di ba? Yung kaaway, binibigyan tayo ng mga distraction, yung kaaway, binibigyan tayo ng trouble. Nasa atin pong pamimili yan. Di ba? So, may dalawang uri kasi sa ating pamimili, maaaring may dalawang uri ng healing na tayo hinihingi. Ito yung physical healing at ito yung spiritual healing. Ano po ba ang nais ninyo? Kayo'y bigyan ng healing physically or kayo bigyan ng healing spiritually? Sabi nga nila, ang healing daw physically ay manifestation ng healing ng spiritual natin. Ay manifestation ng spiritual healing natin. Kapag tayo ay pinagaling ng Diyos, ang kagalingan ay nagsimula sa loob, palabas. Kaya sa mga lahat ng pinagaling dyan ng Panginoon, kaway po kayo diyan. Ayan. At maupo po kayo. Ayan. So, kumuha na po kayo. Ihanda nyo na po ang inyong mga ballpen. Ihanda nyo na po ang inyong mga notebook. At syempre, ihanda nyo na rin po ang inyong mainit na kape. Yan, para hindi po kayo antukin. Ayan. Sabi ni Sister Rosemary Socias, spiritual and physical healing. Amen po. Amen and amen. Ang sabi naman ni Brother Bonnie Socias, ang kanyang hinihingi ay ang kalakasan at kagalingan niya. Yes, malakas at magaling ka na, pinagaling ka na, pinalakas ka na ng ating Panginoon, Brother Bonnie. Katulad ng kung paanong pinalakas at pinagaling ng Diyos ang ating guest ngayong hapon na to. Ayan, so gusto niyo na po ba siyang ma-meet? Ayan, so inom muna kayo ng tubig. Yan. At ihanda nyo na ang inyong mga tissue sa inyong tabi. Ayan, maganda na kayo ng inyong mga tissue dahil talaga ngayong hapon na to, hindi ko maipapangako sa inyo na hindi kayo iiyak. Kasi alam niyo po ba, bahagi daw talaga ng healing natin ay yung ating pag-iyak, di po ba? Nakakagaling naman talaga at hindi naman siya nakakagaling, kundi nakakagaan ng loob kapag tayo'y umiiyak. Part kasi ito ng healing natin, lalo na kapag tayo'y umiyak sa Diyos. Diba? Kasi ang sabi nga, diba ang sabi nga sa salita ng Diyos, iniipon niya ang lahat ng ating mga iyak. Diba? At pinapalitan niya ito ng kagalakan. O diba? Ang sarap umiyak sa Diyos. Diba? Ang sarap ibigay at ipagkatiwala sa Diyos ang anumang nararamdaman nating kabigatan sa buhay. Sabi nga, diba, sa salita, pagod ka na ba?
Pagod ka na ba na lagi mong nararamdaman na napakabigat ng iyong pakiramdam? Pagod ka na ba sa buhay mo na magulo? Sa buhay mo na punong-puno ng, sabi diyan, pag-aalala? Pagod ka na ba? Ang sabi ng Diyos, come to me. Lumapit ka sa akin. Di ba? Lumapit ka sa akin. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Jeremiah, di ba, sa Jeremiah, sabi niya, heal me, O Lord. Di ba, humihingi siya ng kagalingan sa Panginoon, di ba? Sabi niya, heal me, O Lord, and I shall be healed, di ba? Save me, O Lord, and I shall be saved, di ba? For you are my praise. Yan ang sabi ni Jeremiah sa Jeremiah 17, if I'm not mistaken. Jeremiah 17:14, no? Tayo din, di ba? Madalas tayong humihingi ng tulong talaga at humihingi tayo ng kagalingan sa Panginoon. Diba? So sabi nga ni Sister Maria Priscilla Eugenio, yes, pag may pain, pag iniyak sa Panginoon, nababawasan at ang sarap ng pinagsusumbungan ng Panginoon. Amen po. Amen na amen. Sa lahat naman, ang pinakamasarap sumbungan ay ang ating Panginoon. Di ba? Ay ang ating Diyos dahil pagagaanin niya ang lahat ng mabigat. Ayan. Handa na po ba kayo ngayong hapon na to? Good afternoon po, Pastor Walter Paustino. Good afternoon po, Nanay Rosalinda Rawiscan Alejandro. Kamusta na po kayo dyan? Good afternoon, Sister Rose Dabalos. And good afternoon, Brother Kenny Dagisonan, Sister Judy Vergara. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, magandang hapon po sa lahat po ng mga tinag at in-invite ni Pastor Walter Faustino. Welcome to Daily Life Sharing po. Ayan, alam ko madaling araw dyan sa iyo, Sister Jonalyn Caunenialga. Madaling araw po ba or umaga dyan sa inyo sa US of A? Ayan, good morning or good afternoon na ba dyan sa iyo, Sister Jonalyn Caunenialga? Good afternoon po and good morning. Ayan. So, mga kaabangers, ihanda na ninyo ang inyong mga virtual club. At syempre, sabay-sabay tayong pumalakpak at tawagin na natin ang ating, ang ganda ng ating guest ngayong hapon na to. Ayan. Dahil siya'y pinagaling ng Diyos. Talaga naman. Totoo talaga yung balita, no? Na pag ikaw ay kay Kristo, paganda ng paganda. Sino ang gustong gumanda? Ayan. Pabuti ng pabuti. Nako, itong guest natin, hindi lang siya pabuti ng pabuti, paputi ng paputi. Ayan. Sige nga. Join me in welcoming mga kaabangers sa ating guest this afternoon. She is from Marikina. Ayan, ang lapit lang niya sa atin. Ang napakaganda nating panauhin. Sister April Joy Medina. Yoo! Hello po, magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat. Tipid niya mag-greet. Good afternoon, sis. Ayan, sigurado ka ba wala kang nalimutan na i-greet ngayong hapon na to? Po sa mga nanonood ng mga sinendan ko ng link ngayong hapon na to. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Kay Sister Judy po, kay Teacher Judy na nag-invite sa akin para mag-share ng aking life testimony ngayong hapon. Maraming salamat po. Hello, Sister Judy. Narito na ang iyong invite this afternoon. Sabi ni Sister Judy Vergara, hello po, Teacher April. Teacher po pala kayo. By profession po, I am a teacher po. Siyempre, bago natin kilalanin ang teacher mga kaabangers, kilalanin muna natin si Teacher April bago siya naging teacher. Ayan. Bago siya naging teacher. Ayan. Sigurado po kayo, wala na kayong babatiin. Wala bang special someone na babatiin, Sister April? Wala po. Pero po yung people po sa church namin, if you guys are watching, hello. Ayan, hello sa mga nais mag-apply na special someone kay Sister April Joy Medina. Ayan, kaway-kaway kayo dyan sa ating comment box.
Ayan. So, Sister Judy na tuloy. Sister April, una, salamat sa pagpapaunlak mo sa amin na ikaw ay aming makapanayam dito sa Daily Life Sharing. Real life, real talk, real life talk. At dahil real life talk, gusto ka naman muna naming makilala. Sino ba si April Joy? Saan ka ba ipinanganak? Sino ba ang iyong mga magulang? Ilan kayong magkakapatid? At syempre, paano ka pinalaki ng iyong mga magulang? Sige po. Ako po si April Joy Medina. Pwede niyo po ang tawaging Joy or Sister Joy. Yun naman po ang aking kinalakihan na nickname. At ako po ay taga Marikina. Dito po ako pinanganak. Dito na rin po ako lumaki. Actually, tumanda. Hindi na po ako lumaki eh. Hindi na po ako tumangkad. So, dito na po ako tumanda. At ako po ay merong 4 na kapatid sa una at 2 sa pangalawa nung nawala po yung aking mom. Ako po ay bunso sa aming magkakapatid dun sa nauna nga po. At dito po ako sa Marikina na nag-elementary, nag-high school, up until college for 2 years bago po ako pumasok sa seminary. So ako po ay graduate naman din sa seminary nitong 2017 po. And ako po ay pinalaki ng aking mga magulang. Typical na pagpapalaki ng mga magulang, yung mom ko po yung medyo strict sa kanilang dalawa. Yung dad ko naman po, kung pinapagalitan na kami ng mama namin, siya naman po yung taga-bigay ng candy, taga-bigay ng pera, ganyan. Kumbaga, siya po yung susuyo pagkatapos kaming pagalitan ng mama namin. So, ganun po, lumaki po ako ng medyo protective po kasi ako po ay, simula pagkabata, meron po akong asthma. So, hindi po ako yung talagang nakalaro sa labas ng mga patintero, yung mga ganyan kasi nga po, ingat na ingat sila na matuyuan ako ng pawis. So, every time na makikita ako siguro sa labas, ganyan, tinatawag na po ako ng mama ko, nalagyan na po ako ng papel sa likod, ganyan. So medyo naging protective po sila sa akin dun sa part na yun kasi nga po ako ay hikain, ako po ay mahina po talaga yung lungs ko. And ganun po, ako po ay dinidisiplina, parehas naman po ng mama ko sa kanang daddy ko. Pero dahil nga po magkahiwalay sila, magkaiba sila ng pagdidisiplina. So yung mama ko po sa medyo stricter side, yung dad ko naman po sa medyo lenient naman po. So, ganun. Okay. Oh, alam mo ba, Sister Joy, sabi ni Sister Maria Priscilla Eugenio, napakaganda naman ang ating guest, pati ang kanyang ngiti. Ayan. Ayan. Sabi ni Sister Kasing Valderrama, wow, super beautiful nga. Good afternoon sa ating guest. Magandang hapon din sa iyo, beautiful guest, sabi ni Sister Ursula Cruz. Ayan. Ang daming bumabati sa iyo at sabi niya, ang ganda-ganda mo raw. Yan, ang ganda-ganda mo raw, sabi ni Brother Bonnie. Wow, ang ganda naman ni Sister April Joy. Kamukha mo si Connie Reyes. May kamukha ka pang artista. Ganda mo, Sis April. Yun naman po ang sabi ni Brother Jovencio Aguilar ng Melbourne, Australia. Hello, Brother Jovencio Aguilar. Thank you for watching and welcome to Daily Life Sharing. And of course, welcome Sister Marion June Nacionales from Canada naman po siya nanonood. Ayan, salamat po sa inyong panonood ngayong hapon na to. At nandyan na rin si Sister Digna Ramirez. Ayan, good afternoon po sa iyo. So, ibig sabihin, mas strict ang nanay mo. Yeah? Ganun talaga, no, sa reality, no? Merong namamalo at pagkatapos mapalo, merong nagbibigay ng pampalubag loob. Di ba? Relate ba kayo mga kaabangers kung merong namamalo at aray ang sakit pagkatapos sumabi ng aray meron naman nagpapalubag loob sa'yo. I-reward ka. Yan. Good afternoon, Pastora Lay Villarama and Sister Lina C. Ayan. Best friend ko po si April Joy. Andyan na ang iyong best friend. Ayan. Sige, Sister si Lina. Ayan. Comment mo dyan kung paano
sino ba sa'yo si Sister Joy? Yan. Ayan, so, sabi mo kanina, 4 kayo, tapos may nadagdag na 2. So, ibig sabihin meron kang dalawang half brother or half sister? Brother and sister po. Brother and sister. Ayan. So, pang ilan ka doon sa magkakapatid na 4? Bunso po ako. Ako po yung pang-apat bunso. Kaya pala, ikaw yung daddy's girl. At overprotective ang daddy mo sa'yo, aside na ikaw ay isang asthmatic. Hanggang ngayon ba, nararanasan mo pa rin yung asthma or May mga hanggang things ngayon? po, pero medyo controlled na siya. Unlike before po talaga na maiba lang yung panahon, hihikain agad ako. Nakatulong din po kasi yung inhaler ko, kaya ayun. Wow, hindi naman halata sa'yo, Sister Joy, na ikaw ay asthmatic, di ba? Sabi nga nila, napakaganda mo daw kasing ngumiti. Ayan. Relate na relate daw si Kuya Bonnie. Sabi ni Sister Salvi Ciruela, hindi po ako naniniwala na wala kayong special someone. Yang ganda mo na yan, Sis April. O, sabi sa'yo, di ba? Hindi sila maniniwala na wala kang special someone. Sister Salve, wala siyang special someone, pero may mga nag-a-apply na special someone, di ba? Nandun pa siya sa multiple choice. Nasa multiple choice zone pa siya. Ayan, hello kay Brother Ian Nino Torres Rogasio. Shout out po kay Teacher Joy. Kaibigan mo rin po ba siya? Cool po namin. So, naranasan mo na ba nung ikaw ay maliit, Sister Joy, ng talagang yung sobrang mapalo ng nanay mo? Yung mama ko po, sa amin pong dalawa ng ate ko, ako po yung palaging napagsasabihan. Ako lang po yung nadali ng mama ko sa bibig. Kasi ano po ako ang ugali ko nung bata, yung kapag may kausap, makikisabat ako. Napansin po ako nung bata ako Kaya sa amin pong dalawa ng ate ko, ako yung medyo maldita. Kaya po siya yung mabait, ako naman po itong laging napapagalitan ng mama namin. Nanonood po siya yun, feeling ko tuwang-tuwa po yung ate ko na sinabi ko sa kanya to. Oo nga, no? May bata kasi na, no? Alam mo, tawag ko din, intrimitida, no? Na, siya yung tipo ng batang manlalaglag ng nanay. Kaya ang mama ko po, yun po yung pinaka-ayaw niya. So kapag nangyayari po yun, automatic po, lumilipad po yung kamay niya sa bibig ko. Dahil naman po doon, naman po ako na hindi na sumabat kapag may kausap siya. Oh, at least natuto, di ba? Masakit din kaya ang mapalo sa bibig. Dumating ba sa point na magpalo sa ng nanay mo, dumugo? Wala namang ganun. Kasi mag-aaway na po sila ng daddy ko ron kapag nangyari po yun. Oh, shout out sa lahat ng mga tatay dyan! Masyadong pinapampered ang kanilang mga girls. Isa na dun yung mister ko, wag kang maingay, Sister April. Sikreto lang nating dalawa. Ayan, so, kwentong magkakapatid. Paano kayo lumaking magkakapatid? Lumaki ba kayo na close sa isa't isa? Actually po, nung bata po kasi ako, hiwalay na yung magulang ko. So, pagka namulat po ako alam ko, hiwalay na sila. Wala po akong memory na parang talagang magkasama sila. Basta lumaki po ako, hanggang ngayon ang naaalala ko lang po is magkahiwalay na talaga sila noon pa man. And then, kinuha po ako ng mama ko dito sa Marikina para dalhin sa Cavite kasi she was living in Cavite, doon po siya ako before. So, dahil nga po hikain ako, naisip niya na ipaalam mo ko sa daddy ko, kunin ako para po mas matutukan kasi noong mga panahon na yun, yung po yung sinasabi nilang fresh air pa kapag nasa province. Nakatulong po sa asthma ko yun. So, pinuha po ako ng mom ko. So, I lived with her for 3 to 4 years. Bata pa po ako. Doon na po ako nag-elementary na grade 1. Pero transfer din po ako dito pagdating ko lang grade 2 hanggang tuloy-tuloy na po yun. So, nung lumaki po ako sa mama ko ng mga ilang years,
close po kami ng mama ko kasi kaming dalawa yung magkasama sa Cavite. Tapos, uuwi lang po kami kapag bakasyon, tapos saka ko lang makakasama yung mga kapatid ko. Kaya nga po ang sabi ng ate ko nung wala daw ako, siya yung bunso. Kaya masayang-masaya siya kasi siya yung bunso, eh, siya yung inaalagaan ng mga kuya ko. So, nung time po na binalik na ako ng mama ko dito sa Marikina, medyo siyempre nagkaroon po ng gap kasi po matagal ko silang hindi nakasama. Pero dahil 2 years na po yung gap namin ng sister ko, yung sister ko po talaga yung naging ka-close ko. Pero siyempre 'pag bata ka lagi kayong magkaaway, away-bate, ganyan. So, siya yung aking, best friend nung bata ako. Siya din po yung best enemy ko nung bata ako. So, pero sobrang close po namin na hanggang ngayon kami po yung magkasama sa bahay. So, yun po, lumaki po ng hindi po super super close sa mga kapatid ko. Especially sa dalawa kong kuya kasi ano po eh, mas matanda po sila. Saka ano po kasi ako eh, introvert. Yung tahimik lang, feeling ko po sa aming pamilya na maingay. Maingay po yung family ko eh, pero parang feeling ko ako lang yung tahimik sa amin. Tahimik na maingay kasi natatampal nga yung bibig, or dahil lang talaga nakaapekto sa behavior mo bilang bata, yung knowing na naghiwalay yung parents mo. Apo. Kaya ka naging tahimik. Opo, siguro po kasi parang kung ngayon ko siya i-a-assess na malaking factor na lumaki ako ng yung hindi ko talaga nakitang kumpleto yung talagang yun yung tumatak na sa isip ko eh. Na nung namulat ako, hiwalay na yung parents ko. Yung mama ko nasa ibang lugar, nagtatrabaho. Tapos yung daddy ko nandito sa Marikina. Yung setup na Parang, ano yung aking battery? Sorry, na ano yung aking battery. Ayan. So, ibig sabihin, naghiwalay na, ilang taon ka nang maghiwalay ang mga magulang mo? Hindi ko alam. Feeling ko po pagkapanganak sa akin or bago ko ipanganak, talagang hiwalay na sila. Kasi hindi rin naman po talaga naikwento sa amin kung paano sila naghiwalay. Yan nga po, talagang lumaki na lang po ako na namulat ako na hiwalay yung magulang ko. Ganun po. Ganun yung naging childhood ko po talaga. Hiwalay po ang mga magulang. Kamusta ka habang lumalaki na ganun yung environment mo? Na nasa nanay, na ganun yung setup mo na 3 taon sa nanay, tapos balik naman sa tatay. Naging ano po siya, naging mahirap siya sa akin. Lalo na sa akin po kasi kumbaga dahil ako po yung, siguro dahil sa ako yung bunso, marami din po akong tanong kasi hindi ko naman nga po naabutan na okay pa sila eh. Kumbaga lumaki na nga po ako nang hiwalay sila eh. Naging malaking effect po siya especially nung medyo lumalaki na ako, nasa elementary na ako kasi nakikita ko po yung mga classmates ko, mga churchmates ko, kumpleto yung family nila. May magulang, may nanay tatay kapag yung parents day, mga ganun po, family day. So, ganun po, naging parang siguro naging malaki yung epekto niya sa akin emotionally na hindi kumpleto yung family. Kasi nga, nakikita ko sa ibang bata, meron silang kumpletong pamilya. Dumating po ako dun sa point talaga ng life ko na parang ang pangarap ko po talaga mabuo yung family ko. Yung sama-sama po kami pupunta ng simbahan, kakain kami sa lamesa ng magkakasama. Ganun po. Kasi, yun nga po, dahil hindi po kumpleto yung family ko, hindi po kami talaga sabay-sabay kumain. As in, yung lamesa po namin, parang dumating pa nga po sa time na wala kaming lamesa. Kasi nga, hindi po kami sabay-sabay kumakain. Kasi doon lang magutom, kumain ka, ganyan, may pagkain naman. Pero yung sabay-sabay po talaga, hindi po. So, ibig sabihin, pinangarap mo talaga ever since Apo. na mabuo ang pamilya mo. Nagkaroon ka ba ng lakas ng loob na tanungin yung mga magulang mo? Hindi po, wala po. I mean, wala po akong ma-remember na tinanong ko sila bakit sila hiwalay. Ang naalala ko lang po is that
gumagawa ako ng paraan para magkabalikan sila. Kasi pagkadala po sa akin ng mama ko dito sa Marikina, pero mga ilang years po nagtrabaho din po siya sa Jordan, sa ibang bansa. So, nung nagtrabaho po siya sa ibang bansa, of course, sanay naman na kami na malayo siya. Tapos pagbalik po niya after a year, nawala na po siya. Na inatake po siya sa puso. Pero nung pagbalik po niya, ng mga isang taon po siya nagstay sa bahay, doon ko po nakita na parang close na sila ng daddy ko. So parang nagkabalikan sila ganyan. Tapos, nalaman ko po from my sister na tinday lang pala ng parents ko for our sake kung mag-work. Baga parang nagpakitang tao lang sila sa amin. Pero actually, hindi na talaga. Pero yun nga po, ang kinaganda naman po, bago po nawala yung mom ko, bago po siya namatay, siya po ay nakakilala sa Panginoon. Siya po ay naligtas. Kasi baliktad nga po eh. Kasi usually, head of the family po yung magre-reach, di ba, sa family, tatay or nanay. Yung mag-ano, yung parang unang maliligtas, tapos yung mga anak, ganyan. Pero sa case po namin, hindi po. Kaming dalawa po nung sister ko yung naunang naligtas, tapos po yung magulang namin. Kasi nadadala-dala po namin sila sa church, tapos nagkaroon po kami ng Bible study sa bahay. Doon po, talagang nakita namin na ang daming questions nung mama ko. Ang daming questions nung tatay ko, nung daddy ko. Hanggang sa they decided na tanggapin yung Panginoong Jesucristo sa buhay nila as their Savior. Tapos sabay-sabay din po kami na-baptize. Wow. Ilang taon ka nang mamatay ang nanay mo? I was 13, 14, mga ganun. You're 13, high school. High school. Probably mga first year high school. Actually po, mga third year high school po ako nung nawala yung Third year high school. Sabi mo kanina, pangarap mo na mabuo ang pamilya mo. Eh nung namatay ang nanay mo, sumagi ba sa isip na wala nang pag-asa na mabuo ang pamilya? Opo. Opo. Parang wala nang chance. Actually, ang meron po kaming family picture, nag-iisa lang po. Yun yung po yung bumalik siya dito from Jordan. Nag-iisa lang po yun. Tapos, yun na yung first and last naming family picture. So, nung nawala po siya, of course, nawala na po. Gumuho na po yung pangarap ko na magkaroon kami ng kompletong family. So, syempre, hindi po naging madali sa akin. Lalo-lalo na sa akin po. Kasi nga, close kami ng mama ko eh. Kasi nga po, lumaki po ako sa kanya eh. Tapos, nung time na yun, talagang, nakita ko po talaga yung yung, siguro yung longing ko na magkaroon ng complete family. Kasi ang tagal po nawala din ng mama ko sa amin. Tapos, ilang years lang. Tapos, kumbaga, totally wala na. Wala nang babalik from ibang bansa. Kasi wala na eh. So, talaga pong, nawala yung pangarap ko na magkaroon ng complete family. Para sa'yo, failure ka na, no? How did you overcome the feeling? Hindi ko talaga alam kung paano. Talagang yung grace lang ng Panginoon eh. Kasi, gaya nga po ng sabi ko na kung titignan ko yung buhay ko, simula nung bata ako, yung childhood trauma ko, siguro nandun na rin po yung I'm scared of parang yung iwanan ng tao. Kasi nga, baga parang hindi naman sa iniwanan kami ng mama ko, pero bilang bata ka, ma-feel mo na gano'n eh, na may ma-feel ka na parang iniwanan ka ng taong mahal mo, ng mga mahal mo, gano'n. So, may mga gano'n din po ako. And, buti nga po, hindi siya dumating sa point na nagrebelde ako. Kasi high school, nandyan yung mga vices eh. Yes. Nasa public school pa po ako noon. Kahit saan naman po, kahit nasa private ka, public, kahit saan ka. Pag mga ganong edad po, talaga malapit sa barkada, malapit sa vices, ganyan. Pero ang pasalamat ko po sa Panginoon na inilayo niya ako sa kasi nga, nasasampal nga po ako ng mama ko. So, hindi niya po hinayaan na ako po ay madala ng mundo. Parang ganon. And
siguro po naisip kong naman sa kanya eh. Amen. Yan. So, hallelujah. Medyo humihina yata yung signal ko. Alam mo, sabi ni Brother Clifton Manila ng Batangas, relate po. Same broken family din. Si Lord lang po talaga ang nagbibigay kasapatan ng laking broken family. Salamat talaga sa pag-ibig ng Panginoong Hesus Kristo. Ayan. Sabi naman po ni Pastor Dong. Hello po, good afternoon, Pastor Dong. Thank you, Lord. Jesus is our great healer. Ayan. Ang sabi naman ni Sister, meron pa dito isa na nakaka-relate siya. So, mamaya ko na po basahin. Ayan, no? Grabe, no? So, ibig sabihin, yung pangarap mo na yon gumuho. So, ibig sabihin, nung elementary days mo, nung ikaw ay nag-aaral ng elementary days, meron ka rin bang mga happy moments with your friends, with your family? Actually, nung sinasagutan ko nga po yung yung parang interview questions, napaisip ako, ano nga ba yung mga yung mga happy moments ko nung elementary ako. Although, siguro naman po meron, pero as far as I can remember, hindi siya yung talagang masasabi ko na super happy kasi na matatandaan ko hanggang paglaki ko kasi hanggang ngayon po wala akong matandaan na happy moments. May mga happy moments po ako yung kapag complete yung family namin, kapag magkakasama kami pamilya. Kasi po, ang tradition po namin sa family namin, every Christmas and New Year, magkakasama kami, kasama yung mga pinsanin ko, mga tita ko. Yun po, yun yung mga happy memories ko. Kasama yung mga tita ko, mga pinsan ko. Kasi, syempre, bigayan po ng regalo. Yun po yung so, yun po yung mga natatandaan kong happy memories. Pero pagdating po sa school, siguro typical lang po yung mga, typical na batang tahimik lang po kasi ako nun talagang hindi po ako masyadong madaming friends. Hindi nga po ata ako friendly eh. Kasi nga po yun yung yung personality ko na mahihain po ako pag kakausapin mo ko, sakalang kita kakausapin, gano'n. Pero na-develop ko lang po yun nitong nag-college na ako eh. Kasi tapos nasa ministry pa ako sa ministry. Siyempre, alangan na naman po, hindi ko naman po kausapin yung mga pabahagian ko ng gospel, ng mga sharean ko, gano'n. So, na-develop na lang din po talaga siya. High school naman po, ito po, nag-improve kasi meron po akong set of friends naman nung high school. First year high school ako, na until now naman po, nagkakausap-usap po kami, meron kami GC. Pero sa amin pong magkakaibigan, ako po laging absent din. Hindi po ako talaga palasama, hindi po ako palalabas ng bahay. Tapos kapag magyayaya po sila na outing, ganyan, ang dami ko pong dahilan na idahilan ko na po ata lahat na po ata ng sakit na idahilan ko na sa kanila. Kasi hindi sa dahil hindi sa dahil ayaw po silang kasama. Andun po yung fear ko na ma-left out. Kahit na close kami. Andun po yung fear ko talaga na ma-left out ng baka hindi nila ako pansinin or wala akong maiambag na kwento, mga ganun bagay po. Kaya hindi po ako pala sama sa kanila kahit nung pag-graduate namin ng high school. Although ngayon po, na sila po ay may mga pamilya na, may mga anak na, ayan, may mga times na nagsiset po kami, sumasama na po ako sa kanila. Would you mind my asking, ilang taong ka na, Sister Joy? 29 po, magti-30 na po. 29 years old. So, ang pinag-uusapan natin dito, bata ka pa. Pero bata pa rin naman talaga ngayon, di ba? So, young adult, Adult. So, sabi mo kanina, di ba, namatay ang mami mo and then nagkaroon ng panibagong family ang daddy. Paano mo ito tinanggap? Hindi ko po siya natanggap agad-agad. As in, may galit po sa puso ko nung panahon na yun.
Kasi po, yun yung, nung namatay yung mom ko, ang nasabi ko lang po sa dad ko, kasi nung namatay yung mom ko, walang kahit sino po sa amin na nandoon eh. Baga, umalis yung ate ko, pati yung daddy ko para sunduin ako para ako naman yung papalit. Tapos, habang nasa biyahe po kami, doon po siya binawian ng buhay. Ang tangi po nasabi sa daddy ko noon, niyakap ko siya, sabi ko, Dad, huwag ka nang mag-aasawa ulit ah. Yun yung sinabi ko sa kanya. And pinanghawakan ko po yung pangako niya na sabi niya, oo anak, kayong dalawa na lang ng ate mo yung babae sa buhay ko. So, bilang teenager ka, pinanghawakan ko po talaga yun. Tapos, biglang in less than a year, na nabalitaan ko nga po na meron na parang pinupormahan yung daddy ko, ganyan. So, nagalit po talaga ako. Talagang may galit sa heart ko noon. Sabi ko talaga, kinausap ko po yung stepmom ko ngayon. Kinausap ko siya noon, time na yon. Talagang nasabi ko na po ata lahat ng masasamang bagay na pwede kong sabihin. Kasi punong-puno po ng galit yung puso ko na parang feeling ko po kasi inagaw niya yung daddy namin sa amin. Yun po yung feeling ko. And talagang siguro dumating din po kasi sa point na naging pregnant na siya. Tapos, syempre, mas lalo, kasi ako yung bunso eh. Ako po yung bunso, so parang hindi ko masyado matanggap na bakit magkakaroon pa ng panibagong anak. Ganyan. So, nung time po na yon, punong-puno ng galit, punong-puno ng bitterness yung heart ko. And then, nung kinausap ko po siya, ako pa po yung pinagalitan ng daddy ko nung nalaman niya. So, mas lalo po ako nagalit. Ganyan. Sabi niya, bakit mo nag-uusap? Ito, ganyan. And hindi ko po kasi maintindihan yung reason kung bakit kailangan pang maghanap ng bago yung daddy ko. Saka nangako po siya sa amin, ganyan. So, hindi naging madali talaga. Not until nung sinabi ng tita ko, yung tita ko po na parang second bang na namin, sabi niya po sa amin ng sister ko, anak, yung daddy mo, lalaki. May pangangailangan na hindi niyo mapupunan ng mga anak niya, sabi niya. So, naiintindihan ko po yung time na yun. Pero, at the same time, mas matigas pa rin po yung puso ko. Tapos, dumating po sa time na nanganak na yung stepmom ko. Dayo ko pa po makita yung itsura ng bata. Kasi nga, ano pa ako bitter pa ako kasi dapat ako lang yung bunso ganyan. Pero po nung dinala na sa bahay namin, ayaw ko naman na po ibalik sa kanila. Yun naman po yung naging epekto. Kaya nga po, yung bata talaga yung naging daan din para makapagpatawad kami. Makapagpatawad ako lalong-lalo na. Kasi kinausap ko po ulit yung stepmom ko, kinausap namin ng sister ko, na talagang wholeheartedly sinabi namin sa kanya na kahit hindi pa sila humingi ng tawad ng daddy namin, pinatawad na namin sila. Para din po sa ikalalaya namin kasi ang hirap nga po na naglilingkod kami sa church. Nagtuturo kami sa VBS, sa Vacation Bible School. Tapos ganun yung nangyayari sa loob ng bahay namin, ganun yung puso namin. So parang yun na rin po yung naging way talaga para makapag-let go kami ng bitterness sa heart namin. Talagang mapatawad. Parang sa umpisa, parang kung iisipin mo, parang imposible yon na magpatawad, na humihingi ng tawad yung isang tao. Pero kapag kapag ibinigay mo na lang sa Panginoon lahat-lahat ng iyong posible. Posible po. Posible kang makapagpatawad nang hindi pa humihingi ng tawad sa isang tao. Grabe, no? So, matagal. Pero matagal ang naging proseso para dumating ka sa point ng napatawad mo na siya. Siyempre, may mga pinagdaanan ka. May mga gabi ba na umiiyak ka, tapos tinatanong mo si Lord na, Lord, bakit ganito? Ay, oo. May time pa po na sobrang iyak ko. Na-hospital pa po ako kasi hindi na po ako makahinga. So, ang dinahilan ko lang po sa daddy ko noon, may hika ako, ganyan. Tapos, nung nandun na po ako sa ospital, wala naman po nakikita yung doktor ata walang naririnig sa lungs ko. Tapos, pinalabas ko muna ako, yung pala kinausap sila kung meron bang parang nangyari recently,
Yun po yung kamamatay lang ng mama ko tapos nalaman ko nga po na may iba yung daddy ko. So yun po, talagang dumating sa point na sobrang iyak ko, sobrang tanong ko din sa Panginoon, Lord, hindi na nga po ako, lumaki na nga po ako ng hindi kumpleto yung family ko eh. Tapos bakit parang meron pang sabit? Ganun ba po yung term ko? Bakit meron pang sabit? Bakit meron pang dadagdag na naman? Parang feeling ko po nung time na yun, parang wala akong pahinga sa mga problema. Parang feeling ko, bata ako pa, pero bakit pinaproblema ko itong mga ganitong bagay? Kasi po, siguro, malaking factor po talaga sa akin yung family eh. Kasi ngayon yung kulang ako eh. Kaya yun po yung hinahanap-hanap ko talaga, yung kompletong family. So, yan, naging mahirap po. Talaga napa-question din ako sa Panginoon. And yung question na yun talaga, yun din yung, kumbaga minsan may mga questions ka na hindi talaga sinasagot ng Panginoon. Bakit eh? Agad-agad. May mga questions ka na silent talaga din yung Panginoon eh. Pero, as time goes by and as you look back, makikita mo na, kaya pala ganun yung nangyari sa akin kasi ganito kasi ganyan. Yun naman po yung naging effect sa akin. Ano ang itinuro sa'yo ng sitwasyon na meron ka? Ano po, siguro isang bagay na itinuro sa akin is that minsan mafe-feel mo na lonely ka. Malungkot ka. Kasi human as we are, di ba? Talaga nakakaramdam po tayo ng gano'n. Pero itinuro sa akin ng Panginoon na minsan you may feel lonely, pero you will never be alone. Hindi ka nag-iisa. Nandiyan yung Panginoon. Talagang lagi at lagi pong tinuturo sa akin ng Panginoon yan. Every time na may encounter po ako sa life ko kasi, di ba, hindi naman po tayo free of problems, struggles in life. So every time na dadaan po ako sa ganung pagsubok, talagang laging itinuturo sa akin ng Panginoon na hindi ka mag-isa. Nandito ako. Na may times na hindi mo ako naririnig, hindi mo ako nakikita, pero know that I am working behind the scene. Na minsan yung mga prayers mo hindi agad sinasagot ng oo o hindi, or maybe, or wait, mga ganon. Pero yun nga, ito talaga yung isang bagay na pinanghahawakan ko that God is not blind, hindi bulag at hindi bingi ang Panginoon. Alam niya kung ano yung nangyayari sa akin. So, high school ka ng mga panahon na yon, no? Gaano katagal bago ka naka-overcome sa pagkawala ng nanay mo? Ay, matagal. Actually, even now, tanggap ko naman po na wala na sila, wala na akong magulang. Pero syempre, di ba, may times na mapapa-realize ka na, ay, wala na pala talaga. Kumbaga, kasi minsan ang iniisip ko na lang po, nasa abroad lang ulit yung mama ko, o kaya nasa galaan lang yung daddy ko, ganyan. So, even until now, nung tinanong din po ako ng professor ko niyan sa counseling, kasi ako po ay nagtitake ngayon ng master's ng guidance and counseling. So, nag-aaral lang po namin yan, psychology, ganyan. Tinanong niya ako kung naka-move on na po ba ako. And hindi ko agad siya naisagot. Hindi ko agad siya nasagot. And doon siguro, masasabi ko na matagal bago ko natanggap. Matagal bago ko natanggap talaga na wala na sila. Kasi may mga times pa rin po na iisipin ko, ay, wala nang parents na maghahatid sa akin sa pag kinasal ako, yung mga ganong bagay po, yung walang maaabutang lolo at lola yung magiging anak ko. Advance po sa mag-isip eh. So, parang feeling ko medyo, dahil sa mga pinagdaanan ko, medyo maaga nag-mature din po talaga yung yung utak ko. So, ganun po. Medyo matagal po bago ako talagang natanggap na wala na sila. Nakamute po kayo, Sister Ibig Dan. sabihin, nagpatuloy ka lang. Opo. Nagpatuloy ka lang. Pero sa puso mo, meron pang hindi nabubunot. Hanggang natapos yung high school mo. So, ibig sabihin, hindi ka ba katulad ng isang typical na teenager na may outlet ka?
Diba? May outlet ka sa labas para yung mga itinatago mo dito behind sa puso mo ay inailalabas mo. Ano ba? Friends, bawa, karelasyon. Hindi ka ba ganon na nag-seek ka ng relationship sa labas na magsasatisfy doon sa longings mo, especially of having family. Actually, nung high school po ako, yung mga tatawag yung mga naka-sling-sling, ganyan. So, parang basically, peer pressure eh. Kasi yung mga friends mo, may mga boyfriend lahat eh. Tapos ikaw na lang yung wala, ganyan. So, parang nagkaroon po ako ng ka-fling nung mga high school ako. Pero, hindi ko sila parang makonsider na boyfriend talaga. Kasi wala naman po talaga eh. Kumbaga parang naging, parang ma-in lang. In lang sa inyong magkakaibigan, ganyan. Pero yung seryosohan, wala akong gano'n. And thankfully din po, hindi rin po ako yung nag-bisyo. Kasi pag mga gano'n, rebellious yung heart, gano'n. Hindi po ako gano'n. Hindi po ako nagbisyo, wala pong inom, walang alak, walang yosi, mga gano'n. Typical po na siguro nangyayari sa mga ibang mga kabataan. Yun na lang din po yung pasalamat ko talaga sa Panginoon. Kasi during those times po na longing ako sa love ng isang nanay, isang magulang, or ng complete family, doon naman po pumasok yung church. Doon naman po pumasok yung mga ministries. Kasi bata pa lang po ako, I was involved na po talaga sa ministries. Doon namatay actually yung mom ko. A week after niya mamatay, DVBS na po namin. So, hindi sa wala akong choice kundi umattend doon. Gusto ko rin po talaga umattend. Gusto ko rin po pumunta. So, that was mga 14 years old, 13 years old din po ako. So, pagkamatay ng mom ko, after a week, nasa church naman kami, nagsiserve kami. So, yun po siguro yung kagandahan din na nasaturate ako. Nasaturate po ako ng Word of God. Kumbaga, syempre, kapag magtuturo ka po ikaw ang unang-unang matututo eh. Ikaw ang unang-unang makakakuha nung kumbaga learnings dun sa ituturo mo eh. So, ganun po yung nangyari. So, yun po yung malaking pagpapasalamat ko kasi ginamit po ng Panginoon yung tita ko para talagang mapalapit kami sa Panginoon. Grabe, no? Totoo talaga yung sinasabi no, that the Word of God, yung salita daw ng Panginoon, yung salita ng Panginoon is our source of, sabi nga, endurance. Diba? Kaya talagang mahalaga talaga na meron tayong salita ng Diyos. Kasi sa pinagdaanan mo, kung wala kang salita ng Diyos, ligaw ka na. Diba? Sabi nga ng iba, ulaw ka na. Naulaw ka na, naligaw ka na. But it is the Word of God that mga kaabangers, ito yung kahalagahan na ngayong, ang ganda nung itinuro ni, sa karanasan ng ating panauhin ngayong hapon na to, no? Natutunan natin sa kanya na it was the Word of God that gives him the source of her refuge. Naging refuge niya, naging muog niya yung mga salita ng Diyos. At hindi lang niya naging muog, no? Naging sabi niya is, nagpalakas ito sa kanya. Diba? The Word of God is our source of refuge and endurance. Diba? Kaya pala totoo yung sinasabing, I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? It is God who will strengthen us. It is His Word that will strengthen us. Diba? Sabi nga ng aming pastor, yung I can do attitude na sa sarili mo hindi mo talaga kayang gawin. Pero dahil may Diyos ka na kinakapitan at meron ka talagang Diyos, 'di ba? Na pinanghahawakan at pinaniniwalaan at may salita ka niya, 'di ba? You can do things. Even the impossible things, you can do it. Di ba? Dahil meron Diyos na nagpapalakas. Meron kanyang salita na nagpapalakas sa'yo, nagpapatatag sa'yo. Wow! So, nagpatuloy ka, natapos mo ang high school mo. Paano mo pala na-overcome yung fear mo being left out, being rejected? How did you overcome it? Nung una po kasi talagang dahil nga takot po ako na ma-left out. So, hindi na lang ako sasama sa kanila para mga ganon. So, kasi po, sa totoo lang, kaya naman po naging ganon yung feeling ko. Kasi nangyari naman po sa akin yon na may mga kaibigan ako, pero
hindi po ako, kumbaga parang na-e-etchapwera ako, parang mga gano'n. So, totoo po na kailangan piliin mo yung mga kaibigan mo eh. Kasi yung mga time na yun, syempre, nasa mundo ako ng mga unbelievers. Tapos, yun pa nga po yung pag i-invite ko sila sa church, sasabihin sa'yo, gusto yun eh, yung ay, masyado ka namang banal. Banal-banal ka naman, ganyan-ganyan. Though, syempre, di ko naman po sasabihin na talagang ang bait-bait ko. Syempre, kasalanan po ako eh, tao ako, makasalanan din ako eh. Pero yung tinatry mo na at least ilapit sila sa Panginoon, tapos ganun yung mangyayari. So, ang nangyari po is talagang choose your friends wisely. Ang mga kaibigan ko po nun, ang mga nakakasama ko po nun talaga sa church namin. Kung hindi man sa church namin, yung ate ko po. Kaming dalawa po talaga yung talagang magkatuwang eh. Talagang kapit-bisig po kaming dalawa talaga eh. Talagang, nadala ko po kasi yun hanggang college eh. Na parang takot ako makipagkaibigan kasi takot ako na ma-left out. Kaya po 'pag may kaibigan ako, ang ugali ko naman po, halimbawa nasa mall ganyan, talagang hindi ko hahayaan na may isang maiiwan sa likod. Parang gano'n po yung naging ano ko, parang parang naaano kasi ako na ayoko ma-feel nila yung naramdaman ko nung na-left out ako sa mga kaibigan ko. So, gano'n po yung nangyari. And nung nadala ko po siya nung college, na-overcome ko po siya nung ako po ay, na-involve sa isang, campus ministry Ah, na wala po akong choice kasi kaya ako nagkagano'n. Wala po akong choice kundi talagang makipagkaibigan. Wala po akong choice kundi i-build yung isang group dun sa community na yun. So, I think yun nga po yung nakaka-amaze sa totoo lang. Kasi kung iisipin ko, paano nga ba? Hindi ko po talaga alam eh, talagang yung Panginoon lang eh. Kasi kung ako lang, sarili ko lang, baka magkulong lang ako sa kwarto eh. Baka wala po akong gawing step eh. Pero talagang yung Panginoon yung tutulong at tutulong sa'yo eh. Kasi totoo po na siguro sa iba, kapag maririnig nila yung ganun, parang paano nangyari yun? Hindi ko rin po talaga alam. Panginoon lang po talaga. yes, no? Kasi sa isang ordinaryong bata, no? Parang ang hirap niya talagang overcome. It takes time, it takes years, di ba? Bago niya talaga malampasan yung bagay na yun. Pero natutuwa ako doon sa sinabi mong ano eh, yung place of no choice. Di ba? Wala na akong choice, di ba? Na-involve ako sa isang ministry because I don't have any choice. Kundi talagang harapin ito. Di ba talagang ang ganda, no? Ang Diyos inilalagay talaga tayo niya minsan sa place of no choice. Bakit? Para talaga makita mo ang pagkilos niya. Di ba? Makita mo, maranasan mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Nakaka-relate po ba kayong mga kaabangers, di ba? Tulad ng nangyari kay Sister Joy, di ba? Sabi niya, wala na akong choice eh. Kundi yung harapin ko ito. Pero siguro kung may pagpipilian ka pa noon, di mo talaga mararanasan at di mo mararamdaman that God has already working in your life. 'Di ba sa mga pinagdaanan mo, 'di ba? Without you knowing it, na lumilipas na lang yung araw na parang wala lang, pero without you knowing, God is already working, 'di ba? So, yun eh. Kaya minsan mga kaabangers, no, kapag tayo talaga ay nilalagay ng Diyos sa isang place of no choice, ipapakita niya talaga kung sino siya sa atin. Ipapakita niya yung kanyang kapangyarihan, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon na tayo ay nasa place of no choice. Sabi nga minsan, madalas ko rin marinig, di ba, at the end of the road, God is there. When everything seems hopeless, the only hope is Jesus. The only hope is God. Di ba? So, parang sa'yo, ang ganda lang, ano no, talagang yung healing ng Panginoon. Naranasan mo sa mga pagkakataon na akala mo wala ka lang choice. Pero God has chosen you to be healed. He healed you in the place of no choice. Diba? Pinagaling ka ng Panginoon sa mismong place of no choice ng buhay mo. Doon ka na niya unti-unting hinihil. Kaya yung healing process ng Diyos, titingnan natin hindi madali.
No? Pero masarap kapag binalikan mo na nahil na pala ako ng Lord. Hinil na pala niya ako. Ang sarap sa pakiramdam. So, let us move on. Let us move forward. College life. Paano naman umikot ang iyong college life, Ate Joy? Um, ako po ay unang nag-BS accountancy po muna ako eh. So, right after high school, I decided to take yung BS accountancy kasi po narinig ko, sabi nila isang pirma lang daw na accountant, 15,000. So, naging yung management ko, bakit accountancy yung pinuha ko eh. Isang pirma lang pala, sige, 15,000, okay pala to eh. Sige, try yan. So, very supportive naman po yung daddy ko, yung ate ko din kasi, yun nga, dahil close nga kami ng ate ko. Tapos, 2 years po ako sa accountancy. So, 2 years, in those 2 years, yun nga po, I got involved in a campus ministry. Yung Christ. So, I was one of the core leaders doon sa CCC na yon. And then, nagkaroon po ako ng chance na talagang maging consistent sa aming mga fellowships kasi during those times parang binubuo pa lang po namin yung ministry na yon, campus ministry na yon. So talagang involved na naman po ako sa sa ministry sa campus namin. Nagmi-minister ako sa church tapos ito na naman po ako sa campus din namin. And na-enjoy ko po talaga, na-enjoy ko po yung time na yon. Meron pa po kaming mga activities noon kung saan magkakaroon kami ng Jericho Walk. Iikutin namin. 3 kami magkakaibigan, magka-classmate dun sa block namin. Ikutin po namin yung campus. Pag-pray namin yun na may mga souls na ma-save, ganyan. Tapos, sobrang fulfilling ng time na yun eh. So sabi ko, parang tinatawag ata ako ng Panginoon. Parang sa iba ata ako tinatawag ng Panginoon kasi although gusto ko naman po yung accountancy, pero of course, nahihirapan din po ako. Tapos nag-enjoy ako dun sa ministry na ginagawa namin. Tapos, may nalaman nga po ako na parang merong Bible school kung saan yung mga pastors namin, dun sila graduate. Tapos yung mga workers namin sa church, dun nag-aaral, mga ganyan. So, noong una, hindi ko pa po kino-confirm talaga. Hindi ko pa po sinasagot yung tawag, yung mga missed calls na binibigay sa atin ng Panginoon. So, until one time, umattend naman po ako ng summer camp sa Baguio naman po yun. And then doon po talaga ni-reveal ng Panginoon that He is calling me to a greater ministry. And right after po nung camp na yun, tumawag ako sa ate ko, tumawag ako sa daddy, sa ate ko muna kasi siya po yung close ko. Tapos yung time na yun, mag-work na din po yung ate ko, graduate na siya ng college. So, ang magpapaaral po sa akin yung sister ko. So, syempre, tawag ako sa kanya, sinabi ko yung nag-i-encounter ko sa Panginoon, paano ko na-affirm that the Lord is calling me into a greater ministry, ganyan. Tapos, chinika niya na po sa pastor namin, chinika niya na po sa tita ko. So, kinausap na rin po ako ng pastor ko na kumbaga, sinusure niya na kung bakit gusto kong pumasok ng seminary, kung bakit ganito ganyan. So, nag-usap po kami. Biniro pa nga po ako ng pastor ko. Sabi niya, baka naman kaya ka papasok ng seminary kasi gusto mo maging pastor's wife. Kasi yung dalawa po naming pastor, ang pangalan silang mga wife ay Joy. Ako po ay si Joy. So, sabi niya, pasok ng seminary kasi gusto mo din maging pastor's wife, ganyan. So, until yun po, nung college na yon, doon ko po talaga na-experience yung talagang passion in sharing the gospel. Kasi yung Campus Crusade for Christ po talagang share the gospel, ganyan. At least kung merong 5 minutes yung taong to, kunin natin yung 5 minutes na yun, hiramin natin yung 5 minutes na yun para bahagian siya ng salita ng Panginoon. So, ganun po. Hanggang sa yun, pumayag po sila. Tapos pinag-pray po namin sa namin kukunin yung foundation ko kasi doon po sa pinag-aralan ko, pamantasan ng Lungsod ng Marikina. Mura lang naman po ang noon, ang tuition noon. Tapos may nakukuha pa po ako financial assistance from
the government. So basically, walang binabayaran naman po yung daddy ko noon, pati yung sister ko. So medyo nag-doubt po ako noon talaga. Tinatawag mo talaga ako ng Panginoon kasi wala naman akong pambayad dyan eh. Tapos biglang sakto po, nagkaroon ng trabaho yung ate ko. Tapos sinagot ng church ko yung 50% ng tuition ko. Tapos nung napunta na po ako dun sa seminary ngayon, even yung half nun, nasasagot na rin po ng scholarship ko. So talagang wala po ako naging problema. Wala po ako naging problema sa bayarin nung college ako sa BBSI, nung po sa pinag-aralan kong seminary school. So, yun po, dito ko po masasabi na yung school life ko, dito ko po na-enjoy talaga sa seminary. Hindi po madami yung naging friends ko, hindi pa rin po ganun kadami naging friends ko. Pero nung graduate po ako, doon ako nagkaroon ng talagang constant na friends. Kaya sabi ko nga po, okay lang yung few friends, basta totoo at talagang maaasahan mo pagdating ng mga panahon na nangangailangan ka ng tulong. Ayun po. So, from accountancy, tapos nadala ka na sa theology na. Natapos mo ba? Apo, natapos ko po siya. So, 5 years po yung sa seminary, tapos yung 2 years ko po sa accountancy, bali 7 years po ako nag-college. Wow. Pinakita lang sa iyo ng Diyos, no? Anak, mas matimbang ang buhay kesa sa bagay. Kasi di ba, sabi mo, accountancy, akala mo isang pirma lang, di ba? Ano yung kinonfirm ng Diyos? No? Ang galing ng Diyos minsan makipag-usap. Kaya minsan talaga tayong kanyang mga nilikha, tayong kanyang mga anak mo. Pag meron talagang mga bagay sa buhay natin na ginusto natin pero hindi nangyari at iba yung nangyari, huwag talaga natin tanungin ng Diyos eh. Tanungin natin muna yung sarili natin, di ba? Kasi tingnan mo, nakita ko sa iyo una gusto mo lang maging accountancy kasi ang laki bayad pag pumipirma. Bagay yun eh. Pero ano ang sabi ng Diyos? Ang purpose kasi ng Diyos, ang talagang business ng Diyos ay buhay, di ba? Anak, hindi buhay yan eh. Bagay yan eh. So dito nga kita tinawag sa buhay. Di ba? Kaya nga pinagdaanan mo. Ako nakita ko, Miss Joy, no? Ate Joy, yung mga pinagdaanan mo, training talaga ng Diyos yun sa'yo. Kasi dadalhin ka pala niya sa isang purpose na yung training mo na yun magagamit mo. Yung mga pinagdaanan mo na yun magagamit mo. Di ba? Kung ikaw man sa sarili mo na pinangarap mo na mabuo ang buhay mo, pero alam ko sa ngayon gagamitin ka ng Diyos na instrumento para maraming buhay ang mabuo. Kasi yung kwento mo, na kahit sabihin mong hindi natapos, di ba? Hindi nag-end eh, di ba? Parang, oops, may part 2, di ba? Parang ganun. Itutuloy. Kasi alam ko na itutuloy. Kasi sa ngayon, maaaring si mami at daddy mo, itinuloy na nila, di ba? Kasi nandun na sila sa piling ng Diyos. They are united. Di ba? Magkasama na sila. Pero nakita natin, no, na magiging effective ka na vehicle ng Diyos para ma-inspire mo yung mga pamilya na wasak, di ba? Yung mga pamilya na hindi buo. Kasi yung kwento mo, magbibigay ito ng inspirasyon sa kanila. Na minsan, parang sa'yo, kung hindi ka mananampalataya, wala kang salita ng Diyos, victim ka. Pero di ba, dahil may salita ka ng Diyos, victors ka, mananagot. At sabi nga magiging instrument ka ng victors ng iba, ng tagumpay ng iba. Wow, di ba? So, natapos mo yun, nakapagtrabaho ka ba? Ako, pagka-graduate ko po ng college seminary, I took up yung licensure exam for teachers. So, praise God, naka-isang take lang po ako, tapos pumasa ako. And then, nagtrabaho po ako sa isang private school, international school, for 2 years. So, yun nga po ang binigay po sa aking subject ay English. And then, I taught yung grades 4 to 10. So, mula elementary hanggang high school po. So, ito, turuan ko. Monday to Friday,
So, medyo naging, ano sa akin yun, naging eye-opener sa akin. Ang hirap ko palang trabaho ng mga teachers. Napakahirap at minsan masakit din po sa puso kasi hindi mo inaasahan na syempre may mga estudyante kang kinakaya-kaya ka, ganyan. So, mahirap po ang trabaho ng isang guro. Then, 2 years po yun, tapos nag-pandemic po. So, after nung nag-pandemic, sakto na rin po nag-expire na yung contract ko dun sa school. So, medyo mahirap pong bumaba kasi first time yun ng lahat na online. So, nahirapan din po ako mag-apply na sa ibang schools. So, second option ko po ay mag-a-apply ako ng online teaching. So, meron pong startup company from Singapore na hinire ako as an English teacher. So, ako po yung unang-unang English teacher. So, dahil ako po yung unang English teacher doon, ako rin po yung gumawa ng curriculum. Ako po yung gumawa ng program para sa mga international students ko. Hanggang nung natapos ko po yung curriculum na yon, nagturo na po ako sa kanila. So, nakaano din po ako doon, naka 6 months. And then, another 6 months naman po from, ESL teacher. So, I taught English language sa mga Korean professionals. Doon po na-enjoy ko po talaga yun kasi medyo K-pop po ako eh. So, gusto ko po yung culture ng Korea eh. So, na-enjoy ko po conversational English sa mga professional Koreans. And then, right after that, may friend ko yung sister ko na ni-refer ako. Actually, kaming dalawa yung sister ko, ni-refer dun sa work, kung saan po ako nagtatrabaho until now. Magto 2 years naman na po ako dito. And so, sobrang thankful po talaga sa Panginoon kasi bihira po yung yung until now naka-work from home. And sobrang blessed po kasi nagkaroon din po kami ng chance dito sa work na to na makapunta ng Australia, Melbourne, Australia, para po sa aming parang nakalimutan ko yung tawag, parang seminar po dun sa company. So, yun po. So napakaraming blessings po na dumating sa akin despite yung mga nakataanan. Wow. Praise God. Hallelujah. Hello kay Sister Emerald Tamayo ng Lonto. Alam mo, sabi ni Brother Samuel Ceruela, redirection of God daw. Yung every situation that we go through in life, there is always a redirection of God. Di ba? At ang sabi naman ni Brother Jovencio Aguilar, iba magpagalaw ng buhay ang Panginoon. Lahat ay inihahanda kapalit ng iyong total surrender sa Kanya. Totoo po yun. Amen na amen to that, Brother Jovencio Aguilar. So, ang tanong ko, paano mo na-encounter pala ang Panginoon? When and how? So, napakaraming bagay po. Talaga. Napakaraming bagay na na-encounter yung Panginoon. Kasi, simula bata pa po ako, nasabi ko nga po na dinadala-dala na kami ng tita ko sa church. Talagang out of all ng magpipinsan, lahat kami dinala kami ng tita ko. Tapos, dalawa lang kami ng ate ko yung talagang nagstay. Talagang nagstay sa simbahan. At hanggang ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. And then, doon kami nakakilala sa Panginoon through our VBS, kung saan una akong nag-minister. Doon po sa VBS na yon, naalala ko, kinausap kami ng pastor. Kinausap ako ng pastor. Pinaliwanag niya sa akin na makasalanan ako. Dahil doon sa kasalanan na yun, nahiwalay yung relationship ko sa Panginoon. Tapos, mapupunta pa ako sa hell. So, yung mga tinuturo ko rin sa mga estudyante, ganoon din po yung tinuturo sa akin. And then, doon ko nakita na kailangan ko yung Panginoon. Kailangan ko, bata pa po ako noon, siguro grade 5, grade 6. Pero nakita ko na rin po talaga yung na kailangan ko ng Panginoon, na hindi ko kayang maligtas ng ako lang, ng sarili ko lang. So, yun yung mga unang encounter ko. Tapos, ito pong dalaga na ako, naalala ko, nung nawala po yung dad ko, talagang nalungkot kasi tagal ko po nakasama yung dad ko eh. Kumbaga, sa kanilang dalawa ng mama ko, siya po yung pinakamatagal namin nakasama. So, nung nawala po siya, talagang
malungkot. Talagang iba yung effect niya sa akin. Kasi talagang close na close ako dun sa daddy ko. Baby kasi po ako ng daddy ko eh. Tapos, um, I remember one time nasa kwarto ko ako. Sobrang lungkot, sobrang namimiss ko yung daddy ko. Iniiyak lang ako. Kung na-experience yun na po, yung iiyak ka ng wala ka nang masabi. Kasi overwhelmed ka na sa lahat sa feelings mo. So, umiiyak na lang po ako nang wala na akong ma-utter na words. Hanggang ang nasabi ko na lang po talaga sa Panginoon, Lord, bahag naman po, mayakap naman po, maramdaman ko man lang na nandiyan ka. And then, ewan ko po pero talagang naramdaman ko hindi man physically, pero nakaramdam ako ng comfort. Nakaramdam ako ng comfort na parang talagang niyakap ka ng isang ama. Yun po talaga yung naramdaman ko. And naikwento ko nga rin po ito sa mga young people namin na talagang maniwala kayo o hindi. Pero ito yung naramdaman ko nung time na yun. Kasi talagang overwhelmed ako with all of emotions, with my feelings. Tapos, sabi ko na lang talaga, Lord, bahag na lang po, na parang humihingi ng yakap sa ama mo, ganyan. So sabi ko, Lord, bahag naman po. And then, right then and there, naramdaman ko po talaga yung comfort. Na para ka talagang niyakap ng isang ama, Heavenly Father. So yun po, yung mga ganong encounter na nakakakilig, nakaka-amaze, mga ganong feeling po. Yun yung personal na encounter mo talaga sa yun din yung doon ka palalong lumalim Yes, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Sa ngayon, ano-ano na yung mga ministry mo sa church? Ganun pa rin po, nagtuturo sa church, sa Sunday school supervisor, tapos ako rin po ay part ng ministry sa choir, and Sunday school teacher sa mga young people, sa mga young adults, ganyan. And dahil ako po ay Sunday school supervisor, kasama din po ako sa church officers. So yun po yung mga ministries ko naman ngayon. Wow! Grabe, no? Ang isang batang mahiyain, batang laging nakakaramdam na siya ay laging mare-reject, siya ay laging mali-left out, pero ngayon talaga naman, nag-rise up, di ba? And it's all because dahil nga sa Diyos, sa ating Panginoon. Grabe, no? Grabe yung kalakasan at pagpasabi nga ibinangon ka talaga ng Diyos. Di ka lang niya binangon, hinawakan ka pa niya. Di ba? Iniangat ka pa ng Diyos. Wow. So, when we speak of healing, di ba? So, kasi ngayon, total, ang pinag-uusapan naman talaga natin ay healing. Saang part ng buhay mo higit na naranasan yung healing? Sa lahat po ng part ng buhay ko. Kasi sabi ko nga po, di ba, parang naramdaman ko noon, parang lahat na lang ng, ng stage ng life ko, parang may pinagdadaanan ako. Pero sa bawat level din po na yun na may pinagdaanan ako, laging nandun yung Panginoon. Lagi niya akong hinahawakan, sinasamahan dun sa laban na yun. May it be dun sa family, na-heal ko talaga yung siguro childhood trauma na maiwan nga. Na dinala ko hanggang pagkadalaga ko sa mga failed friendships, failed relationship, talagang nakita ko po talaga yung healing ng Panginoon. Na kung babalikan ko ngayon, kung maglo-look back po ako, masasabi kong grabe yung iyak ko noong mga panahon na yon. Pero ngayon, thank you Lord na lang po talaga ako. Wala po akong ibang masabi kundi salamat Panginoon. Kasi kung hindi sa Kanya, hindi ko alam kung ano po yung kahihinatnan ko ngayon. Kung hindi sa Kanya, kung hindi dun sa healing na pinagkaloob niya sa heart ko, baka hanggang ngayon po punong-puno ng hatred, ng bitterness yung puso. Pero dahil nanatili siya, hindi niya ako iniwan. Dahil nandyan lang siya. Naging tahimik, naging madaming questions din po sa isip ko. Pero nakita ko na ngayon, nakikita ko yung ginawa niya
ng mga panahon na hindi ko nakikita kasi ang labo-labo, kasi ang blurry-blurry ng mga during those times na may pinagdadaanan ako. Pero ngayon ko nakikita na salamat Lord kasi pinagdaanan ko 'to. Siguro kung hindi dahil dito, hindi po ako magiging ganito, hindi ako tatatag ng ganito. Although, of course, lahat po talaga ng ng credit sa Panginoon. Wala ako dun, parang wala po akong ginawa talaga, eh. Talagang yung Panginoon lang talaga yun. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko, talagang siya yung sumama sa akin, siya yung nag-heal sa akin. Kapag ako, kahit hindi humihingi ng sorry yung mga involved na persons, mga ganun po. Talagang hinil ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo ng Panginoon. Diba? So sabi ni Brother Samuel, hug po namin kayo. Yan. Hug daw, pahug daw. Yan. Sabi naman ni Sister Rosemary Socias, you cannot give what you don't have. Oo nga, di ba? Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo inalaw na pagalingin ka ng Diyos, hindi ka rin magiging instrumento ng kagalingan ng iba. Di ba? Kaya ikaw talaga muna. Ikaw talaga muna ang hinil ng Diyos. So if you didn't experience it personally, sabi niya, you cannot share or give the best advice na angkop sa nararanasan ng kinakounsel mo. Sabi ni Sister Rose. And sabi ni Brother Samuel, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Yes! Joy comes in the morning. Dahil pinag-uusapan natin yung healing. Meron akong 4 na salita yung sa healing. Sa healing process mo, habang pinoproseso ka ng Panginoon, how did you feel the heart of God? Siguro through people din po. Through people na nagparamdam sa akin yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi minsan po, di ba, talagang gagamit ang Panginoon ng mga tao para masabi sa'yo, mapatunayan sa'yo na, anak, nandito ako. Ganun. So, through people po, nakita ko po talaga yung Panginoon, yung heart ng Panginoon through people na nanatili at talagang nung mga panahon na nangihina bilang isang Kristiyano, bigla na lang lalapit sa'yo, bigla na lang mag-message sa'yo that I'm praying for you. So, through people po talaga. What about the embrace and voice of God? Through His Word. Through His Word naman po talaga. And talagang ang sinisikap ko po talaga ngayon ay maging consistent sa aking devotion. So, yung mga, minsan kasi po, di ba, ang kailangan lang naman natin talaga is yung communication sa Panginoon. Kasi two-way communication prayer, tayo po yung kakausap sa Kanya. And siya naman po kakausap sa atin through His Word. So, nakikita at nararamdaman ko po yun sa pagkakita ng pagbabasa ng Kanyang salita. And yun po yung challenge po talaga sa amin sa church namin na talagang to be consistent in our journaling, in our devotion. Mahirap po kasi human as we are, dami nating dahilan daming sabihin natin na wala akong time, ganyan. Pero sabi nga po ng pastor ko, don't find time, make time for the Lord. Yes, correct. Amen. And I agree to that. What about the affirmation of God? Ganun din po. Aking pakiramdam po talaga is lagi kapag meron kang tinatanong, meron kang ikukonsulta sa Panginoon, talagang babalik ka po sa salita niya. So, may mga tao po nagtutulong sa iyo to discern kung ano yung nakakayon din sa salita ng Panginoon. Pero talagang babalik ka rin po talaga sa salita ng Panginoon. Na sabi nga po, di ba, lahat ng decisions na gagawin natin sa buhay, konsulta natin sa Panginoon. Parang ang hirap po, no? Kasi pati ba yung maliliit na decisions na gagawin ko sa life ko, kukonsulta ko pa sa Panginoon. Pero yes, kasi siya yung may hawak ng buhay natin. And yun po, talagang yung mga affirmations na yun, babalik ka rin po talaga sa salita ng Panginoon.
Yes, amen. Proverbs 3:5-6, di ba? Trust in the Lord with all your heart, di ba? Lean not on your own understanding. Amen. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight, di ba? What about His love? Ito pong love ng Panginoon talagang damang-dama ko po. Hindi lang dahil sa nakikita ko sa kanyang salita, kundi yun nga po, nakikita ko kung paano siya nag-work sa life ko at sa life ng mga tao. Yung bagay testimonies ng ibang tao, doon mo din makikita yung pagmamahal ng Panginoon. And yung pagmamahal ng Panginoon na pinaranas niya sa akin, yun naman po yung goal ko na maiparanas din sa ibang tao. Siguro kaya din po yung heart ko is leading ngayon sa counseling. Kagaya po nung sinabi ninyo kanina, na hindi hindi mo actually, or malaking tulong na napagdaanan ko yung mga bagay na yun kasi maibabahagi ko dun sa mga counsel ko, di ba? So, yung pagmamahal po ng Panginoon na pinaranas niya sa akin through those circumstances na hindi niya ako iniwan, yung pagmamahal din po na yun yung gusto kong makita at maramdaman ng mga tao na nalalapit sa akin in the future kapag kaparehas ng pinagdadaanan or kaparehas ng pinagdaanan ko yung mga pagdadaanan naman po nila. So talagang yung love ng Panginoon, ano din po iba-iba rin po kung paano natin nararanasan Minsan, mararanasan natin through our heartaches, through our struggles in life. Minsan naman, makikita natin through our victories. So, yung mga ganun po na talagang yung pagmamahal ng Panginoon, iba-iba man siya ng way kung paano niya ipakita. But it's the same love na pinaparanas niya sa akin. And sa inyo rin po. Yes, amen. Diba? Ang ganda, no? Kaya yung heal, yung word ng salitang heal talaga, makukuha mo talaga iyon sa mga taong ipinadadala ng Diyos. Diba? Sa kanyang mga salita. Ang galing, no? Kaya kung gusto nyong kayo'y, sabi nga, you can receive, only you can receive healing if you insulate and not isolate. Diba? Huwag ka talaga insulate in the words of God, diba? Makipag-fellowship ka sa mga kapwa mong mananampalataya, huwag mong i-isolate ang sarili mo. Dahil pag in-isolate mo yan, ikaw na rin ang naglayo sa pag-asa. Diba? Nilayuan mo yung pag-asa ang ibinibigay ng Diyos. Seek God. Yun ang and soak in His words. Diba? You want to get healed? Isolate and not insulate rather than isolate. Seek God and soak in His Word. Wow! Napakaganda, di ba? So, healing. Grabe, no? Grabe, nakita natin. Nasundan niyo po ba, mga kaabangers, yung healing na proseso ng healing sa buhay ni Sister Joy? Pero alam mo, Sister Joy, bago tayo magtapos, merong mga tao talaga na na-touch sa buhay mo. Ang mga tao talaga na na-inspired ng buhay mo. Kaya ngayong hapon na to, sila ay nais na magbigay sa iyo ng mensahe nila sa hapong ito. Ayan. Kuya Gab, maaari mo bang ilabas yung mga surprise natin para kay Sister Joy? Hi, Mami Joy! I want to let you know that I'm so proud of you sa lahat ng mga achievements and accomplishments mo sa buhay. I am so amazed kung paano kumilos ang Panginoon sa'yo. And I am grateful to the Lord for this friendship na more than 10 years na tayong magkakilala. And sa loob ng 10 taon, I will witness your highs and lows, your happy moments, your sad moments, and salamat dahil hanggang ngayon, you are still with me journeying sa adulting stage ng buhay natin. I still remember kung paano kita na-meet nung college tayo. And kung iisipin ko, ang galing ng Panginoon dahil umabot tayo dito. Sobrang close sa isa. Dami mong natulong sa akin personally or a blessing to me. Napakalaking bagay na tinuruan mo akong magkilay. At lagi mo kong ini-encourage. Una, sa paglakad sa Panginoon. For motivating me to study His Word. Nalala ko pa na hindi ko tumitigil talagang mag-share ng mga devotional applications
And hanggang ngayon, still you are one of the encouragements sa akin. Thank you for sharing everything to me. Kung paano mo ako tinulungan sa work noon, and napakalaking bagay noon, lalo na nung pandemic. Ngayon, I am blessed to see kung paano nagpo-provide ang Panginoon sa'yo, kung saan kanya nilagay, and for really getting what you desire. And you deserve it all. Ikaw ay napakalaking blessing and joy sa akin, sa mga friends natin, and sa family mo. Salamat dahil hindi ko sumuko. Salamat sa Panginoon kung paano niya sinagot yung mga panalangin ko, mga panalangin namin sa'yo ng mga panahong talagang mayroon ka pinagdadaanan. Parang ako'y naiiyak. And may purpose ang Panginoon sa lahat ng mga pains, heartaches na napagdaanan mo. Kasi ang kapalit ninyong joy eh. And salamat dahil becoming yourself again. I can't wait to see how God will continue to unfold His plans and His will sa iyo. And I will always be here, your supporter and cheerer. Thank you for being so strong, for being so independent, and for holding on. I hope that you will enjoy your deserved vacation soon, and I hope to see you soon. I love you. Bye-bye. Amen. Thank you, Teacher Ai. Tama po ba si Teacher Ai? Ayan. So, teacher mo siya. Ano naman ang masasabi mo sa kanya? Teacher Joy. Tulad po ako kasi hindi ko na-expect po yun. Kasi parang sinabihan ko nga lang siya na, alam, may in-invite ako ni Teacher Judy. Sabi ko, hindi ko alam ba't ako yung napili ni Teacher Judy. Bakit nga po ba Teacher Judy? Ay, wait lang. Wait lang, Teacher Joy, ha? Bago ka magsalita. Teacher Ai, pwede ka rin ba naming ma-invite sa DLS? Ayan. Sige, Teacher Joy. Ano ang message mo kay Teacher Ai? Ayun po, thank you na kasi tawag sa akin, mami, tawag sa kanya na kasi talagang parang naging, ano ko siya constant ko siya nung may mga pinagdadaanan ako. Thank you for always being there also. Isa ka sa mga blessings sa akin ng Panginoon na talagang maraming tao na nagsasabi sa'yo ng mga problems nila, and isa na ako doon kasi isa kang tao na mapagkakatiwalaan, and you really are a blessing sa amin ng mga kaibigan mo, and I praise and thank the Lord that you are always there. Thank you. Love you. See you soon. Yes, sabi ni Ate Judy, isusunod ko po si Teacher Aing i-invite. Ayan, sige, Ate Judy, invite mo na si Teacher Ai. Sana ako rin makapag-interview sa kanya. So, sa ngayon, kamusta ka na? Buhay pa ba yung stepmom mo? Opo. Kasama mo pa ba sa inyo? Nasa ano po sila ngayon, nasa Batangas sila nung brothers and sister ko. And kapag bakasyon po, umuwi po sila dito, kaya pauwi namin sila dito. Pero kapag ganito may pasok po, nandun po sila sa Batangas. If ever nanonood yung stepmom mo, ano yung message na nais mong ibigay sa yung hapon na to? Ayun nga po, na talagang yung Panginoon yung nag-impress sa heart namin na tanggapin ka, na mapatawad ka. And I hope and I pray na nakikita mo kung paano namin minamahal yung mga kapatid namin sa'yo, at kung paano ka rin namin minamahal. Despite na may mga nagiging problema, syempre hindi naman maiiwasan. Pero I pray to God na dumating yung time kung saan magkakasama-sama ulit tayo, especially kami ng mga kapatid ko. Kasi talagang love na love po namin yung mga kapatid namin eh. Talagang
ano po, talagang kung pwedeng magkakasama na lang kami, sana magkakasama na lang kami. So, yun po, mag-iingat sila doon sa Batangas and I hope na lagi silang safe and ipagkaloob ng Panginoon yung mga blessings na nila, mga pangangailangan nila. Ilang taon na yung mga kapatid mo, yung half-sister and half-brother? 15 at 12 po. Ay, maano pa? Ano pa lang 14 sila? 15 teenager. and 12. Teenagers pa lang. Opo. Ano yung gusto mong mensahe na iparating sa kanila? Mag-aral kayo ng mabuti. At saka, wag na wag lalayo sa Panginoon. I mean, I get it. Nasa high school kayo, nandun kayo sa point ng life nyo na you want to enjoy yung mga barkada nyo, mga kaibigan nyo. But at the same time, kagaya nung palagi namin din sinasabi ni Ate May sa inyo na huwag kakalimutan manalangin, huwag kakalimutan na mag-attend ng church kasi doon kami nakakakilala sa Panginoon eh. And I also want to, to saturate them po. Kahit na malayo kami, talagang sinisikap namin na palagi silang sasabihan na umattend kayo ng youth fellowship, ganyan. So, ayun, and sana wag na wag niyong iisipin na iba kayo sa amin. Kasi hindi. Pwede na kayo, minahal kayo ng daddy, at of course, mahal naman namin kayo ng mga kuya at ate. Love you and I miss you. Nakaka-touch naman. Grabing love yan. Nagsimula sa pangit, pero natapos sa maganda. God can make all things beautiful in His eyes. Di ba? Grabe. Ate Joy, sa mga nakikinig ngayon, kung mayroong mga magulang at mayroong mga anak na nakikinig sa ngayon, ano yung gusto mong mensahe na nais iparating sa kanila? At tapusin mo na rin anything that you would like to say about healing. Sa mga same na pinagdaanan ko, especially when it comes to family. Sabi ko nga po, ang tanging pangarap ko lang magkaroon ng sarili ko dahil hindi ko na siya nakuha sa family ko. Ang pangarap ko lang ay magkaroon ng kumpletong family of my own. Sa mga nakakaranas po ng hindi maganda yung pinagdadaanan nila sa family nila ngayon, siguro you may question. It's okay to question, kagaya po ni Job na nagtanong din po siya sa Panginoon, marami siya mga questions. Pero hindi nawala yung kanyang paniniwala, yung kanyang trust sa Panginoon. That as we also read the book of Job, nakita natin how it unfolds, kung paano na-unfold yung kadakilaan ng Panginoon. And may mga times po na siguro pag nagtanong kayo, hindi nyo makuha yung sagot na gusto ninyo. Pero always know po that the Lord is working behind the scene. Yun po talaga yung pinanghawakan ko ng mga panahon na parang feeling ko wala akong makita. And as I look back ngayon, nakikita ko po talaga na yung mga panahon na ang blurry sa akin, nakikita ko ngayon kung bakit siya ganon, kung bakit ganon yung pinagdaanan ko. And tayo po ay magtiwala lang sa Panginoon that He is working for our good and for His glory. Laging ganun po, para sa Kanyang kadakilaan. Maybe, kagaya ko po na may touch din po kayong life sa mga pagdadaanan ninyo. And I hope na magpakatatag po kayo, kumapit po kayo sa Panginoon, and yung healing po na naranasan ko ay nawa ay maranasan nyo rin. May mga times na hindi nyo alam na you're being healed na po pala. Basta tayo po ay magtiwala lang sa Panginoon na nandyan siya and He is working behind the scene. Laging ganun po yung tinuturo sa akin ng Panginoon. He is working behind the scene. Hindi po pipi at hindi po bingi ang Panginoon. Alam po niya yung pinagdaraanan natin at nandyan po siya para tayo ay kabayan. Maraming salamat po.
Amen. Amen and amen. Parang nakakabiti na. Ayan. Sa mga nakaranas po ng katulad ng naranasan ni Sister Joy, totoo po 'yun, no, na talagang sabi niya, balik tayo lagi. Balikan natin lagi yung mga salita ng Diyos. Balikan natin lagi yung mga pangako ng Diyos. Sabi nga, healing comes to those who receive and believe. Diba? So, nakita ko kanina habang nagkukwento si Ate Joy, diba? Naniwala lang naman siya eh. Tinanggap niya lang naman ang mga pangako ng Diyos. Tinanggap niya at pinaniwalaan niya ang mga pangako ng Diyos, ang mga salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya, little she did know na hindi niya alam sa proseso na pinagdaanan niya, sa dami niyang pinagdaanan, hindi niya alam malaya na pala siya. Hindi niya alam na healed na pala siya ng Panginoon. Kaya kaabangers, kung ikaw ay may pinagdadaanan din na katulad ng ating panauhin ngayong hapon na to, kung ikaw ay may mga pinagdadaanan at may mga agam-agam ka dyan sa puso, balik po tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan po ang ating tanggulan, yan po ang magpapatatag at magpapalakas sa atin. At sabi nga niya kanina, as I look back, ang dami na palang inayos ng Diyos sa buhay ko. Kasi bakit? Minsan nakakalimutan natin, no? Nakafocus lang tayo sa problema. Pero hindi natin nakita yung malaking Diyos sa maliit nating problema. Diba? Minsan, naalala ko tuloy yung kwento nung, diba, yung mga disciples na, diba, nasa laot sila. Tapos biglang may storm. Diba? Na nagpapanik. Everyone is panicking except Jesus. Si Jesus, kampante lang siyang natutulog. Kahit sabi nga, dinuduyan na sila ng alon, di ba? Ang lakas na ng hangin. Everyone panics except Jesus. Siya ay natutulog lang. Di ba ang sagot nga? Sabi, Panginoon, ang lakas na ng hangin. Panginoon, ang laki na, di ba? Ang lalaki na ng alon. Panginoon, lulubog na tayo. Tapos anong sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad? Alam ko, dahil sa mga nakita ninyo, nalimutan ninyo na kasama niyo ako. Which is totoo, ano? Kung tayo talaga ay nakafocus sa problema natin. If we keep on focusing doon sa mga bagay na keep on hurting us, di ba? Yun yung mga bagay na, di ba, nagdudulot sa atin ng sakit, di ba, nagdudulot sa atin ng panghihina. Kapag nakafocus tayo doon, minsan talaga nalilimutan natin na meron tayong Diyos eh. Kaya nga ang sabi ng Diyos, fix your eyes unto Jesus. Diba? Ano man ang takbuhin mo, ano man ang takbuhin natin, ano man ang labanan na meron tayo, let us always fix our eyes on Jesus. Kasi doon talaga, ganyan lang kalit ang problema mo, pero sa problema mo, merong isang napakalaking Diyos. The God who is the God of storm. Diba? He is the God of storm. He is the God of restoration. He is the God of healing. And He even the God of miracle. Sabi nga ni Ate Joy wala na, gumuho na yung pangarap ko na mabuo ang pamilya ko. Pero nakita nyo, may inilagay na bagong pamilya ang Diyos sa buhay niya. Diba? So sa una, hindi ka tanggap-tanggap. Sa una, hindi maganda. Pero anong itinuro ng Diyos sa kanya? Minsan talaga sa mga pinagdadaanan natin, meron talagang itinuturo ang Diyos sa atin. So, pag tayo humarap sa ating mga problema, isipin natin, ano po ang itinuturo mo, Panginoon? Kasi alam niyo po ba, mga kaabangers, ang labanan natin, hindi natin labanan yan. Labanan yan ng Diyos sa buhay natin. Diba? Kaya diba yung si Moses din at saka sila Joshua habang nakikipaglaban sa mga sa mga Amalekita, 'di ba? Kaya nakataas lagi ang tungkod ni Moses. Bakit? Winawagayway niya lagi ang bandera ng Diyos. 'Di ba? Kasi hindi natin laban ito sa anumang labanan natin sa buhay. Lagi nating wagayway ang bandera ng Diyos. Lagi natin siyang itataas. Kaya sabi din ni Pablo, in everything give thanks. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang circumstansya mo, ano man ang meron ka ngayon na kinakaharap,
Give thanks to God. Magpasalamat tayo. Pero ang hirap magpasalamat kapag may pinagdadaanan tayo. Pero sabi nga, di ba, kapag may pinagdadaanan ka, pinagpala ka. Di ba? Kasi pinupurify ka ng Diyos. Di ba? Siniset apart ka niya. Di ba? At hindi po magiging madali. Dahil gusto ng Diyos, buuin ka uli. Kaya ka naman talaga binabasag ng mga sitwasyon. Dahil gusto ng Diyos, buuin ka niya uli ayon sa hulma na gusto niya sa iyo. Ibabalik talaga tayo ng Diyos sa kanyang sa unang disenyo niya sa atin. Ano yun yung kanyang kalarawan, kanyang kawangis. Kaya yung mga problema na yan, totoo yung sinasabi kanina ni Brother Samuel. This realignment and redirection ng Diyos yan sa ating buhay. At lagi naman, di ba, may pangako naman lagi ang Diyos, di ba? That He always heals the brokenhearted and binds up every wounds. God will heal those who are brokenhearted. If you are brokenhearted today, you will be healed. And God will bind your wounds. Diba? Pagagalingin ng Diyos ang mga sugat. Diba? Paanong napagaling ng Diyos ang mga sugat ni Ate Joy? So, dati siya ay hindi joy, di ba? Hindi makita sa kanya ang joy, pero ngayon nakita niyo naman mga kaabangers, talagang halatang halata sa kanyang buhay, sa kanyang ngiti, ang joy na meron sa kanya. Di ba? Nalalakaran niya. At sabi nga, na i-display niya yung mismong kahulugan ng kanyang pangalan. Yung pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang nanay. Hindi mo kasi masasabing there is joy kung walang sufferings. Di ba? You will know the difference between what is the difference between joy and sufferings, di ba? At di mo ma-appreciate ang joy without sufferings, di ba? Di mo masasabing nagagalak ako kapag wala kang pain na pinagdadaan. Di mo masasabing gumaling ako kapag walang pain. Paano ka papagagalingin kung wala kang pain? Yeah. Di ba? Kailangan may pain ka para pagalingin ka ng Diyos. So, kanina, Ate Joy, one last hirit na lang po na tanong. Kanina po sinabi nyo na ang pangarap mo, mabuo ang pamilya mo. Di ba? So, which is sabi mo mula na, sa ngayon, ano ang pinaka-greatest dream mo? Ganun pa rin po actually. Pero sarili ko ng pamilya. Yun naman po ang pangarap at prayer ko na kapag ako ay nagkaroon na ng sarili kong pamilya, talagang naway i-bless ng Panginoon na maging buo kami na nagsiserve sa Kanya. Mga kaabangan sa lahat ng mga ano dyan, mga single. Diba? Looking for, naghahanap ka ba or hinihingi mo sa Panginoon? Hindi po muna. Parang pahinga stage po muna ako ngayon. So hihintayin mo yung perfect time ng Lord. Totoo po. Yes, totoo naman yun. So, may perfect timing kasi ang Panginoon. There is always a time for everything. Kaya yung mga binata dyan, maghintay kayo. Diba? Na kayo ay i-reveal sa inyo ng Panginoon when is the perfect time. Diba? Kasi meron namang itinakdang tamang oras ang ating Panginoon. Pero isang pamilya talaga na buo ang nais mo. Yan talaga yung pangarap mo at hinihiling mo sa Panginoon. Salamat. Maaari ba kitang ipag-pray bago tayo magtapos? Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. You have been a father to us. You have been a father to Joy. Salamat, Panginoon. Nababasa mo, Panginoon, yung kalooban niya, Panginoon. Yung hinihingi ng kanyang puso, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinawag mo na siya noong unang-una pa, Panginoon. At Panginoon, siya, Panginoon, ay tumalima sa iyong panawagan
At naniniwala ako, Panginoon, sa kanyang pagtalima sa iyong panawagan, Panginoon. Yes, Lord. Pagkakaloob mo, yung desire ng kanyang puso. Hindi man siya, Panginoon, in the past, di man siya nagkaroon ng isang buo at maayos na pamilya. Naniniwala ako at pinangahawakan ko yung mga pangako mo sa pangalan ni Jesus na malalakaran niya at mararanasan niya ang isang buong pamilya, malakas, pamilyang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord. Proteksyonan mo si Joy, Panginoon. Proteksyonan mo siya, Panginoon. Palagi mo siyang palalakasin, Panginoon. Ilagay mo sa kanyang puso, Panginoon, yung pagsunod sa iyong mga salita, pagtalima sa iyong mga kalooban, Panginoon. At isang araw, Panginoon, you will reward her. Dahil, Panginoon, sa kanyang paglilingkod, you will be her greatest reward. Ikaw mismo, Panginoon, ang kanyang pinaka-dakilang gantimpala na matatanggap sa kanyang paglilingkod. Yung pagkakaroon ng isang pamilyang buo ay side benefits na lang, Panginoon, ng kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat. Salamat sa kanyang buhay, O God. Thank you so much. Hallelujah. I declare restoration upon her life sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. I-restored sa kanya, maibalik sa kanya ang lahat ng sinira ng kaaway sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat. Thank you. Thank you, Lord, for the restoration. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Salamat din, Panginoon, sa mga kaabangers na nanonood ngayong hapon na to, Panginoon. Kung mayroong isang Joy na nanonood, katulad ni Joy na nanonood sa amin sa hapon ito, Panginoon. Let your restoration be upon them, O God. Your love be upon them. Your victory be upon them. Salamat. Salamat, Lord. Salamat sa buhay ng mga kaabangers, Panginoon. Salamat sa buhay na patotoo, Panginoon, na kanilang narinig ngayong hapon na ito. Maraming salamat, Lord. Tunay, Panginoon, na sa hapong ito, Panginoon, ang iyong pangalan lamang ang napapurihan at ikaw lamang ang naitaas sa aming kalagitnaan. Thank you so much, Father. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Wow! So maraming salamat mga kaabangers. Salamat Sister Joy, Ate Joy, sa napakagandang testimony na shinare mo sa amin ngayong hapon na to. At talaga naman, sobra kaming napagpala at napalakas kami. Na-inspire kami at napalakas kami ng iyong patotoo. So maliwanag sa iyong patotoo na ang Diyos kahit kailan di talaga siya nagpapabaya sa atin. Ang Diyos kahit kailan, kung siya man ay nanahimik sa ating buhay, meron siyang layunin kung bakit siya nananahimik. Diba? Sa kanyang pananahimik, tayo'y pinalalakas na ng Diyos. Yan ang ating tandaan, mga kaabangers. Kaya nga bukas, ang ganda rin ng ating pag-uusapan, diba? Faith, a life substance. Diba? Ang pananampalataya, isang napakahalagang, sabi nga, isang napakahalagang sangkap ng ating buhay. Yung ating pananampalataya. Same with Joy. Kung hindi sa kanyang pananampalataya, kundi sa kanyang paniniwala sa mga pangako at salita ng Diyos. Diba? Hindi siya makakausad. Kaya mga kaabangers, if you're experiencing pain, troubles in your life, huwag niyo pong tambayan yan. Diba? Huwag niyong gawing tambayan yan. Lampasan niyo yan. I-overcome niyo yan. Pagtagumpayan niyo yan. Kaabangers, rise up and move forward. Diba? Rise up, move forward. Sabi yan ng Diyos, let's go to the other side. Diba? Let's go to the other side. Ayan. So, see you again tomorrow, mga kaabangers. Thank you for watching and for being with us this afternoon. Magkita-kita po tayong muli bukas pong muli alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Salamat po. Abangan niyo po ang ating pong tema bukas na idadalhin po sa atin ng ating isa sa masipag na lingkod ng Diyos from Indang, Cavite.
na ngayon ay nasa Tuy, Batangas. Ayan, si Pastora Vimvim Baluyot at ang kanya pong tema bukas ay Faith, a Life Substance. That is faith, a life substance. If you have faith as a life substance, then be ready and receive your healing this afternoon. So, salamat po and God bless everyone. Bye for now. See you tomorrow. We love you all. Thank you, Sister Joy. Thank you.